Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay US Senators urge Gensler to halt crypto ETF approval citing enormous risk. Kaya ayan, meron daw po mga US Senators, mga Senado ang naghihikayat or pinipilit po nila itong si Ginoong Gary Gensler kung saan ay siya po ang chairman ng US SEC. At yan, pinipilit po nila itong si Ginoong Gary Gensler na patigilin yung pag-a-approve or ipatigil yung approval ng mga crypto ETF. At yan, sila po ay nagbigay ng paliwanag kung bakit nila gustong ipatigil ang approval ng mga crypto ETF dahil sa meron daw po itong malaking risk, yan, or malaking idudulot na panganib. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, the US Senators have called on the Securities and Exchange Commission or SEC Chairman Gary Gensler to halt the approval of any further crypto exchange traded fund citing risk to retail investors. Kaya yan na nga, dalawa pong US Senators, yan, dalawang Senado ang tumawag sa pansin ng chairman ng US SEC. At yan po ay si Ginoong Gary Gensler. At nais po nilang ipatigil ni Ginoong Gary Gensler ang pag-a-approve sa mga crypto exchange traded funds sapagkat meron daw po itong malaking panganib na maidudulot sa mga retail investors. In a letter to SEC Chair Gary Gensler, Senators Jack Reed and LaFonza Butler expressed concerns about the potential for fraud and manipulation in the thinly traded markets for smaller cryptocurrencies. Kaya yan po yung dalawang senador yan, ng US na siyang nagpaabot po ng kanilang concern or pagkabahala dito kay Ginoong Gary Gensler. Sila po ay senador na Jack Reed at saka si Laponza Butler. Ayan. Kasi yung nakikita raw po kasi nilang panganib rito ay may involved daw po na fraud at saka manipulation. Lalong-lalo na sa mga tinatawag po nilang thinly traded markets. Yan, para sa mga maliliit na mga cryptocurrencies. Ayan. Ayan po yung aktual na sinabi ng dalawang senador. Retail investors would face enormous risk from ETPs referencing thinly traded cryptocurrencies or cryptocurrencies whose prices are especially susceptible to pump and dump or other fraudulent schemes. Yan ang sinabi ng mga dalawang senador na hindi sang-ayon sa mga crypto ETF. Yung maaapektuhan daw po rito ay yung mga maliliit na mga investors. Yan, at ang magdudulot daw po nito ay yung mga cryptocurrencies na tinuturing po nilang thinly traded cryptocurrencies. Kasi yung mga ito, yung mga maliliit na uri ng mga cryptocurrencies ay sila po yung madalas na maapektuhan ng mga pump and dump. Yan, yung kapag sinabi po nating pump and dump ay sa umpisa lang ay magpapakita ito ng magandang performance. Pero hindi magtatagal ay biglang babagsak ito. Ayan. At yan po ay kino-consider or tinuturing na isang panloloko. Reed and Butler also urged the SEC to not allow the recent approval of spot Bitcoin ETF to become a precedent for further approvals. Kaya yan, dagdag pa na ni Ginoong Reed at saka Butler or senador na sina Reed at saka Butler ay kanila pong hinihikayat ang SEC na
wag nang i-approve yung mga iba pang mga spot Bitcoin ETF. Yan, kasi kung pag in-approve daw po nila ito, ito raw yung parang mag-uumpisa or magdudulot ng parang umpisa para magkaroon pa ng mga iba pang mga approvals. Kaya yan, they argued that while the Bitcoin market is more established and well scrutinized, the markets for other cryptocurrencies are more vulnerable to misconduct. Kaya yan. Pero tinuturing naman po nila na ang Bitcoin market ay talagang malaki. Yan, at mas established. Pero yung ibang mga crypto ay hindi kasing laki ni Bitcoin, at ito yung pwedeng i-exploit ng mga manlulokong tao. Some industry observers believe that the success of spot Bitcoin ETF has upset some lawmakers on Capitol Hill. Kaya yan. Yung iba naman po ay may napareact naman po sa inilabas na pahayag or statement ng dalawang US senators na ito. At sabi po nila ay mukhang nagalit lamang sila, or parang na-upset po sila, or parang hindi nila nagustuhan yung success or tagumpay ng spot Bitcoin ETF. Kaya sila naglalabas ng ganitong mga pahayag. The blockbuster success of the Bitcoin ETF is upsetting to high-ranking Dems buyer's remorse, said ETF analyst Eric Balcunas. Ayan po si Ginoong Eric Balcunas. Isa po siyang expert pagdating sa mga ETF. At ayan, siya mismo ang naglabas ng kanyang reaction dito sa pahayag ng dalawang senador na ito. At sinabi niya na mukhang yung success or tagumpay ng Bitcoin ETF ay parang hindi nagustuhan ng mga high-ranking Dems. Yan, at tinutukoy po niya yan yung mga lawmakers ng Capitol Hill. Kaya ayan, kung pag ipapatigil po yung mga ETF, yan ay syempre manghihina na yung catalyst natin dito kay Bitcoin. Kasi ngayon ay ito po kasi yung nagdudulot ng impact sa pag-angat or tuloy-tuloy na pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Ngayon kung pag ipapatigil na ito ay manghihina na po ito. Kaya yan po yung ating babantayan dito, kung ano nga ba yung magiging decision naman ng US SEC dito. Kung papayag ba sila na kung ititigil nga ba nila. Ayan, at sila ay sasang-ayon dito sa request ng dalawang US senators na ito. Kaya yan po ang isa po ito sa ating mga babantayan na balita. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.